Usap natin ang ating panuhin surprise guest mula ho sa Surprise guest. Trade Union Congress of the Philippines partner. Ito, TUCP. Si Ginong Carlos Miguel Oñate nasa linya ho natin ngayong hapon. Sir Miguel, magandang hapon po sa inyo. Welcome po, Double Weng sa Double B. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, Double Weng, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Salamat po sa imbitasyon. Thank you sa Merong oras magandang din. mga balita doon sa State of the Nation address ng Pangulo kahapon, Sir Carlos. Unang-una, paano niyo tinatanggap at paano niyo tinitimbang yung pagpapalawak ng tax bracket, ng bracket ng sweldo na pwede ma-exempt po sa income tax sa magiging 350,000 na from the current 250,000 pesos? Opo, no, yung TUCP, wini-welcome po natin yung pagtaas ng income tax exemption. Sa katunayan po, no, ilang buwan nang nakalipas, no, nung unang i-file ng TUCP, yung tinatawag nga naming patas na bill, kung saan ang proposal namin originally is to increase it to as much as 600,000 annual income. Ibig sabihin, yun po ay magta-translate sa 50,000 income pababa, no? So kasi yung halimbawa sa under kasi dito sa proposal ng Pangulo, yung 350,000, ito po yung nagta-translate sa halos 29,000 kada buwan. Yes. Yung sabihin from 29,000 pababa, wala nang babayaran na income tax. Ngunit alam naman po natin, hindi naman porket 30,000 na yung iyong sweldo ay parang talagang nakakagaan-gaan ka na, no? Alam naman natin yung karanasan na you're just one health emergency away from being the new poor. Kasi yung amin pong komputasyon hanggang sa mga around 50,000, ito po yung tinuturing nating lower middle income earners. So, that, no, wini-welcome naman po natin na at least merong pronouncement from the President na magkakaroon ng tax reform after 8 years since 2018 yung train law. But again, no, kami po ay cautious dahil wala po ito sa LEDAC priority bills. Wala rin pong certification as urgent of any tax reform bill. So, yun po yung kailangan nating hintayan para umusad na rin po yung mga Committee on Ways and Means sa both sa Senado at sa Kongreso para matalakay din po kagaya yung mga panukala namin. Naging cautious kayo, yung parang, ano ba to, ikinagulat nyo na biglang merong ganitong anunsyo? Hindi naman po, no, kasi for the longest time, no, especially nung April, no? April time ng Middle East crisis. Talagang malakas na kasi nakasama din kami doon na nag-express, no? Kaya nga nung Labor Day, sinabi nga namin ang panukala namin noon, no? Middle class what we tax. Kasi naging obvious sa amin na yung mga middle class na sila yung pinagbabayad nung walang katapusang ayuda, pero ni isang any assistance o social safety net para sa middle class, wala pong napapala yung ating mga middle income earners. So sila po yung parang napabayaan at naipit ng sistema. Kaya after 8 long years, no, we believe na this is now the time for more progressive na taxation. So coming with itong tax exemption na mas mataas. Ang sabi ni Congressman Miro Kimbo, yung pinapanukala o pinapaaksyonan ng presidente na 350,000 pesos, realistic dahil nakapeg ito sa inflation. Kasi daw, pag sumobra pa doon sa inflation peg, baka daw hindi nakayanin ng gobyerno, Sir Carlos. Hindi ho kakayanin ng gobyerno kung wala akong hahanapan na alternative sources of revenue yung ating pamahalaan. Kaya nga dun sa aming panukala, bukod pa dun sa mga alam na natin, may mga pending na taasan yung sin tax, taasan yung buwis sa may asukal na mga produkto, kami rin ay nananawagan nga dun sa isang forma ng wealth tax Kasi ito yung mga bubuwisan natin ng ilang porsyento lang, no? 1 to 3% lang yung proposal namin dun sa mga bilyonaryo at napakalaki po na makukuha na revenue even if may kabawasan dun sa magiging income tax collection. At yung sinasabing i-index lang sa inflation, no? We feel na may pagkukulang po ron kasi kung inflation lamang ang batayan, at wala tayong ibang tinitignan kagaya nung yun nga yung usapin ng nakabubuhay na sahod kasi even if you compute yung 29,000 na kung under sa 350,000 proposal yun po ay nag-translate sa 26 workdays ng nasa 1,100 pesos per day. Kulang pa po ng 200 piso kasi 1,300 na yung daily living wage. So ito po yung mga gusto namin sanang idagdag din doon sa usapin
Although, paulit-ulit din namin sinasabi, this is a first step in the right direction Oo, as far as the administration is concerned. kanina din natanong namin kay Congressman Kimbo yan paano yung wealth tax? May mga bilyonaryo tayo, nasa 3,000 yata yan sa bilang ng ibon, di ba Sir Carlos? Pero ang Tama sabi niya, ang mas magandang diskarte dan, so tingnan po natin kung mag-agree kayo. So sa halip, ang maganda daw buwis sa mga bilyonaryo ay sa estate tax. Halimbawa, pag pumalo na yung kanilang asset sa 1 bilyong piso, yun ang bubuwisan mo. Below that, yun ang hindi mo hahabulin para daw mas, gumana yung sistema ng pagpapamana sa bansa natin. Yung transfer of assets sa mga heredero at heredera. Marami ba ka ba nun, Weng, mga tagapagmana ng yaman mo? Sa isip ko meron, marami ako isipan lang, realidad wala. Pero yung, para daw, maging maganda yung sistema ng pagpapamana sa atin, plus, kikita ang gobyerno kung yung billions of assets na ang pag-uusapan, estate tax mo sila dadalihin, Sir Carlos. Opo, no, wala naman din masyadong diferensya doon, no. Ang inaano namin doon sa wealth tax talagang yung kayamanan, no, hindi yung kita kasi double taxation yung kung kita, yung kayamanan. So hindi yung pinopropose no doon sa estate tax. Although meron din kaming pinanukala na bill na actually gusto nating i-abolish yung estate tax, especially doon sa mga kababayan natin na hindi naman bilyonaryo, hindi naman milyonaryo, yung mga karaniwan lang na unfortunately, no, kapag may namaalam sa kanilang mga mahal sa buhay, imbis na magluksa sila o makipagburol, inaasikaso kung paano itong kanilang estate tax at hindi nila magamit, no? So, yun naman yung sa aming proposal na wealth tax, basta makakuha tayo ng portion ng kanilang assets, no? Yung aming proposal, no, 1% for 1 billion, 2% for 2 billion, and then 3% for 3 billion or more. Okay, doon sa paano ka, go ahead. Hindi, yung sa wealth tax, ano yung, di ba meron kayong computation dyan, magkano ang pwede natin kitain. Oo, kitain ng gobyerno. Anong estimate nyo nga? Opo, no, ang estimate ng Ibon Foundation dyan, kung hindi ako nagkakamali, no, would range to mga 50 billion or more. Annually billion po yan, no? Annually 50 billion per year, no? So, we believe na mas mataas pa nga yan kung talagang fully disclosed lang kung magkano talaga, how much is how much para sa ating mga bilyonaryo. Identified ho ba yan kung sino to mga bilyonaryo? Nasa Forbes magazine. Hindi, sabi niya, i-disclose pa Yung iba, baka nakatagong yaman, pinangalan sa iba. Baka katulad yan naman sa gobyerno na mini-misdeclare ang assets sa kanilang SALN. Sir Carlos, paano yun? Ang identified doon na nasa PSA, no? Nasa parang 3,000 yan 3,000 nga pala yung bilang na yan. Ibon, 3,000. Hindi nadagdagan, ano? Hindi tayo kasama doon. Pangarap natin yung Sir Carlos. Baka dumami na yan ngayon. Kasama yung mga kumuha pa. Na-involve sa korupsyon. Depende rin. Oo, sa bagay. Tapos hindi deklarado sa SALN. Kaya hindi natin alam yun. Diba? Sino sisilip doon? Kayo ba, Sir Carlos, nadismaya kayo dahil walang sinabi ang presidente na dagdag sweldo o para sa mga manggagawa na, yung immediate talaga na matitikman nila agad na, sige, magdadagdag tayo ng sweldo sa manggagawa. Kakabigay lang ng increase. Kaya, bakit? Metro Manila lang yun Hindi tama yung lahat. Dismayado po kami, no, na hindi man lang nabanggit yung kahit naman lang yung aumento galing sa Regional Wage Board, no? Kasi ulit-ulit din namin sinasabi, ito po ay State of the Nation address. Hindi to State of Regional address na pwede mong ipagyabang yung 85 pesos sa Metro Manila. Unfortunately, 4 sa bawat 5 minimum wage earners, hanggang ngayon, no, wala pa rin po silang inaasahang aumento under dito sa Regional Wage Board system. Hanggang ngayon, hindi kinikilala ng Department of Labor o ng Regional Wage Board na merong supervening event kung bakit kailangan kaagad magtaas ng sahod, no? So, yun, ni Regional Wage Board hindi nabanggit, pati yung mga panukala sana sa legislated wage increase, na yan ay napakarami na, no? Binilang namin, Senado, Kongreso, more than 20 yung mga bills filed for a legislated wage increase na at least 200 pesos. Hindi rin po yan nabanggit, no? So yung usapin ng sweldo, actually marami po Usapin ng endo, hindi rin nabanggit. Usapin ng karapatan sa pag-uunyon, hindi po nabanggit. Hindi po yan kayang saklawin nung mga job fairs na ipinagmalaki ng Pangulo dahil ang tanong natin, yung mga trabaho bang yon ay disente, permanente, regular, may nakabubuhay na sahod.
are they fair jobs, 'di ba? So hindi puro job fair, pero yung kalidad ng trabaho hindi po napag-uusapan. So ang nangyari ho kahapon, hindi kayo naging kontento dahil ito yung mga binanggit. Ito yung mga true realidad na hindi man binabanggit, ina-acknowledge. Tapos siguro pwedeng sabihan ng Pangulo, ito yung problema, ito yung solusyon natin. Kumpleto ba yung SONA? Dapat ba ganun ang SONA? Na dapat, okay, you describe kung anong real situation, ito yung ating solusyon na ibibigay. Opo, no? Dalawa naman lagi ang bahagi ng SONA, yung tunay na kalagayan ng bayan at kaya siya nakikipag-usap sa Kongreso at Senado dahil ito yung kanyang legislative priorities. Unfortunately, doon sa kalagayan nga, pananaw namin, kulang na kulang, no? Hindi nag-reflect yung immediate na harsh reality kinakaharap ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pagdating din doon sa legislative priority, ni isa rin patungkol nga doon sa sweldo, endo at trabaho na wala namang kakulangan ng bills na nakafile. Napakaraming bills na nakafile na kayang i-certify o i-prioritize man lang sa LEDAC, wala ring nabanggit. Yung mga nabanggit niya na mga retorika ang tingin namin at pangako, yung tungkol sa income tax exemption, zero tax sa mga maliliit na negosyo, at pati yung sa electricity, yung kuryente, no? Nabanggit din niya na nag-focus lang siya doon sa systems loss, tsaka VAT sa systems loss. Napakaliit po na bahagi nun ng ating electricity bill. Kumpara doon sa aming pinapanukala, ba't hindi na lang tanggalin natin yung 12% VAT sa kuryente? Yun ang mas malaki ang ginhawa po sa ating mga kababayan. No? Unfortunately, no, nabanggit nga po yung mga issue na yon, pero wala namang official na certification as urgent or prioritization sa LEDAC. No? So, much really remains to be seen. Pero siguro pag meron ng bill na nakahain, you challenge the president o certify mo na to, total pangako mo to sa SONA. Tama po kayo, no? So, doon po sa tatlong na pinag-usapan niya, no? Yung systems laws, tsaka yung VAT, no? At meron pong panukalang batas. Yung amin po, no? Meron din kaming bill na abolish yung 12% VAT sa kuryente. Kasi alam niyo po, no? Sa bill natin, yung generation, distribution, transmission, lahat po yan may 12% Correct. na VAT. Hanggang dun sa final bill, no? So sabi namin, kung talagang sincero yung ating Pangulo, ba't hindi niya i-certify as urgent itong mga panukalang batas na ito, no? Doon naman sa usapin ng zero tax dun sa mga negosyante, maliliit na negosyo, we feel na kung yun ay magkakatotoo, edi mas maliit ng rason para mag-delay pa dun sa aumento sa sahod. Kung sakali masunod yung proposal ninyo na lahat tanggalan ng VAT ang kuryente mula sa production, mula sa generation, transmission to distribution hanggang systems loss, yung total. Magkano ilang porsyento ang mawawala sa total bill natin kada buwan? Opo, no, ang simulation namin para sa isang traditional household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay nasa ang diskwento po niya nung last naming kinompute nasa 400 to 500 pesos kada electricity bill po kung tatanggalin po natin yung 12% VAT. But of course, ang sasabihin ng gobyerno, hundreds of billions naman ang mawawala dun sa kanilang revenue. Mawawala lang po yun dun sa kanilang collection sa electricity VAT. Yung dagdag na 500 pesos po na disposable income, gagastusin din sa ibang bilihin na meron din pong VAT. So babalik din po sa gobyerno. Kung systems loss lang ang matatanggal plus yung 12% sa system loss, maliit. Magkano lang yung matatanggal sa bill natin? Nako, ang simulation namin, dinouble check namin yung sa 200 kilowatt hour. Ang alam ko, systems loss dyan, mga nasa 170 pesos lang per bill. So 12% nun is like 20%. So kung tumahin mo na, baka mga less than 200 pesos pa per watt hour lang ang mababawas. Para kung tinanggal na lang natin yung 12% VAT sa mas kuryente. maliit nga. Pero siguro sa akin naman doon, siguro ang maganda rin doon sa systems loss, matatanggal mo yung parang systematic na lahat pinapasan sa atin, Sir Carlos, na kahit hindi natin kasalanan, kahit may pilferage, may pagnanakaw, may jumper, tayo sumasagot, alam mo yon. So sana maganda yung matanggal yung ganong klase ng sistema. Tapos matanggal mo yung lahat ng VAT sa kuryente. Di ang ganong buhay natin. Opo, no, yung systems loss yung una Kasi kung magawa nating tanggalin yung systems loss charges sa ating mga consumers, ito na yung start ng reforma Yes. na hindi lahat pass on sa atin, no? Definition namin
sa systems loss eh. Ito yung kuryente na hindi mo ginamit Mm. pero Na- binabayaran mo, no? Oo. So once Correct. na matanggal natin 'yan, ito ay simula pa lamang, no? Mm. Kasi we feel na mas malaki pa yung mga pwede nating tanggalin na para hindi makuba naman yung ating mga consumers. Correct. Yung hong mawawala, kunyari, kung matuloy man yan, patanggal yung systems loss tsaka yung VAT sa systems loss. Saan nyo nakikita kukunin ho yung nawalan ho doon? Yung nawala doon? Opo, no? Kasi yung ating VAT naman, this is a percentage-based tax, no? Mm. We strongly feel na this is the right time na magbawas ng VAT dun lalo sa kuryente. Kasi kung matandaan nyo po, nung nagkaroon ng Middle East crisis, naglundagan lahat ng presyo ng Ng kuryente. petrolyo, Yes. pati kuryente. So napakalaki po ng tubong lugaw din ng gobyerno pagdating po dun sa revenue. Mm. At the same time, dahil nga bukod pa sa binanggit ko na magkakaroon din ng increase VAT collection yan kasi tataas din ang consumption sa iba't ibang mga bilihin na lahat may VAT, no? Meron na rin mga long overdue reforms Mm. para taasan yung sa sin tax, taasan yung mga buwis sa mga sugar sweetened beverages. Mm. At the same time, no, kailangan talaga seriously i-consider ng gobyerno, wag lang i-rule out yung mga forma ng wealth tax o estate tax collection man lang. Kasi masyado itong malayo yung ating agwat. Okay. Kasi ang pagkaintindihin naman natin, yung systems loss nagagaling ho yan sa generation, di ba? Yung mga yung mga generators ng kuryente, kuwan yun, sa kanila yun nawawala eh. So kaya sinisingil nila, hindi pwede lugi kami parang- nag-i-invest, di ba? Pero di ba pag Oo. negosyante ka, pag gagawin mo efficient ang negosyo mo, Sir Carlos, para wala kang systems loss. Oo. O kung meron man, very minimal, Oo. na kayang pasanin ang negosyo mo. Kasi pag lahat pinapass on mo, parang okay lang, sige lang, Oo. okay lang. Kasi may sasalo naman ng lugi ko. Pero kahit na ganun pa rin, partner, sabi nga ni Congressman Kimbo, meron pa rin kahit minimal lang na system loss na pinapasa pa rin sa atin. Technical diba? yun. Oo. Yun ang hindi maiiwasan yun, kasi oo. daloy ng kuryente. Pero ibang Oo. usapan, pag ninanakaw na yung kuryente sa sistema yung mo. iba, yung mga jumper. Correct. Opo, no? Yes. Kasi dalawa yung uri ng systems loss. Yes. Meron kang technical Oo. saka non-technical systems loss. Mm. Pero ang punto lang natin sa systems loss, kung ito ay hindi pa rin iso-shoulder ng mga maglalaki ang mga power companies natin, hindi natin sila matawag na negosyo eh. Kasi Okay. wala silang cost of doing business. Mm. Ito, the cost of doing business, pinapasa pa rin nila sa consumer. So, ibig sabihin, dapat i-guarantee natin na walang ibibigay ho na para bang, sige, i-guarantee yan ng gobyerno, magtuloy-tuloy lang kayo mag-produce, guarantee namin kung ano yung mga losses nyo, ha? Although, tatanggalin ng system loss, pero hindi manggagaling somewhere, somehow, yung pondo para ibalik sa kanila yung nawala sa kanila. Dapat po ang mag-shoulder po niyan yung mga electricity companies, no? Kasi kung ang gobyerno rin po ang mag-guarantee, parang ganun din po, no? Vicious cycle lang ito. Yes, oo. They can get away Buwis pa with rin ng it. gobyerno yun diba? eh. So, hindi pwede. Yun lang ang sisilipin natin Pag talaga. negosyo mo, sarili mong negosyo, di ba, Sir Carlos? Tama po kayo, no? Kasi negosyante sila, Mm. dapat may cost of doing business sila. Correct. Alright. Sir Good luck. Carlos, Thank you. thank you. Magandang hapon. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Thank Salamat. you, sir. Si Ginoong Carlos Miguel Oñate, spokesperson ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines, mga kapuso.